Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malubhang insidente ng karahasan ang muling napaulat mula sa Indonesia kung saan isang sundalo ng pamahalaan ang kumpirmadong napatay habang dalawa pang kasamahan nito ang malubhang nasugatan. Ito ay matapos ang isang biglaang pakikipagbakbakan laban sa isang armadong grupo sa lalawigan ng Central Papua. Ang balitang ito ay agad na nagdulot ng malaking alalahanin hinggil sa pambansang seguridad ng bansa. Naganap ang madugong engkwentro sa Mimika Regency, isang kilalang bahagi ng Central Papua Province, noong Lunes, ika-17 ng Agosto. Ayon sa opisyal na ulat ng militar, mabilis na sumiklab ang palitan ng putok ng makasagupa ng mga nagpapatrolyang unit ang mga rebelde sa isang liblib na lugar. Ang petsang ito ay naging saksi sa muling pagdanak ng dugo sa pagitan ng mga puwersa ng pamahalaan at ng mga lokal na separatistang grupo sa rehiyon. Ang malungkot na balitang ito ay opisyal na kinumpirma ni Colonel Tri Purwanto, ang kasalukuyang tagapagsalita ng 70 Cenderawasih Military Command, sa isang panayam sa ahensiya ng Balitang Antara sa lungsod ng Jayapura. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng opisyal ang tapang ng mga sundalo at tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang matugunan ang sitwasyon at maibigay ang kaukulang tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon sa mga karagdagang detalye mula sa militar, ang mga tauhang nasangkot sa madugong labanan ay nagmula sa Jila Military Post at sa 133 Yuda Sakti Task Force Post. Ang mga unit na ito ay nakatalaga sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, ngunit sila ay naging target ng isang planadong pag-atake habang nagsasagawa ng kanilang regular na tungkulin sa pagpapatrolya sa napakahirap at masukal na kagubatan. Ang armadong grupong nakasagupa ng mga sundalo ay opisyal na kinilala ng militar bilang mga miyembro ng CODAP 3rd Pungkak. Ito ay isang paksyon na pinaniniwalaang pinamumunuan ng isang kilalang lider rebelde na si Pemne Kogoya. Ang grupong ito ay matagal nang sinusubaybayan ng mga otoridad dahil sa seri ng kanilang mararahas na aktibidad, pananambang at pag-atake laban sa mga puwersa ng seguridad sa rehiyon. Naganap ang matindi at madugong palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig sa loob ng Jila District. Ayon sa mga nakasaksi at sa mga ulat mula sa lugar, ang buong kagubatan ay nayanig sa tunog ng mga automatikong armas habang sinusubukan ng mga sundalo na ipagtanggol ang kanilang posisyon laban sa sinasabing mas malaking puwersa ng mga rebelde na sinasamantala ang kanilang pagiging pamilyar sa lugar upang isagawa ang biglaang pag-atake sa nagpapatrolyang mga sundalo. Bagaman hindi pa inilalabas ang mga pangalan ng mga biktima bilang paggalang at proteksyon sa kanilang mga pamilya, kinumpirma ng militar na ang dalawang sugatang sundalo ay agad na dinala sa pinakamalapit na pasilidad medikal upang malapatan ng lunas. Kasalukuyan silang nasa ilalim ng mahigpit na obserbasyon ng mga doktor habang ang labi ng nasawing sundalo ay inihahanda na para sa marangal na pagbabalik sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang operasyong panseguridad sa buong Mimika Regency upang muling makuha ang buong kontrol sa lugar. Nagpadala na ng mga karagdagang tropa ang Indonesian Armed Forces o mas kilala sa tawag na TNI upang tugisin ang mga tumatakas na miyembro ng CODAP 3rd Pungkak. Ang hakbang na ito ay naglalayong pigilan ng anumang tangka ng mga rebelde na muling maglunsad ng katulad ng mga pag-atake. Kasabay ng mga operasyong militar, nagsimula na rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong takbo ng mga pangyayari sa Jila District. Sinusubaybay din ng mga unit ng paniktik ang bawat galaw sa rehiyon upang matiyak na walang ibang armadong grupo ang makikinabang sa kasalukuyang kawalan ng katiyakan sa mga karatig-bayan at komunidad na malapit sa pinangyarihan. Inihayag ni Colonel Tri Purwanto na ang TNI at ang Pambansang Pulisya ng Indonesia ay patuloy na mahigpit na nakikipag-ugnayan upang maprotektahan ang mga lokal na mamamayan. Ang pangunahing layunin ng pagtutulungang ito ay maiwasan ang higit pang pagkagambala sa seguridad at maibalik ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng pamahalaan na pangalagaan ng kanilang kaligtasan sa gitna ng banta ng patuloy na karahasan. Ang labanang ito ay muling nagpapakita ng masalimuot na sitwasyon ng seguridad sa Papua, isang rehiyong may mahabang kasaysayan ng hidwaan. Ang pakikibaka ng mga lokal na armadong grupo para sa kanilang kalayaan ay patuloy na nagiging sanhi ng kawalan ng katatagan.
Para sa mga tagasuri ng seguridad, ang insidenteng ito ay patunay na ang kapayapaan sa rehiyon ay nananatiling mailap sa kabila ng mga pagsisikap ng Jakarta. Ang Mimika Regency kung saan naganap ang engkwentro ay isang estratehikong lugar na mayaman sa mga likas na yaman kabilang ang isa sa pinakamalalaking minahan ng ginto sa buong mundo. Dahil dito, ang seguridad sa rehiyong ito ay napakahalaga hindi lamang para sa lokal na pamahalaan, kundi maging sa buong ekonomiya ng Indonesia. Ang anumang kaguluhan dito ay direktang nakaaapekto sa pambansang interes at katatagan. Ang Gila District naman ay kilala sa napakahirap nitong heograpiya na binubuo ng matatarik na bundok at napakakapal na kagubatan. Ang ganitong uri ng kalupaan ay nagbibigay ng malaking bentahe sa mga armadong grupong tulad ng pinamumunuan ni Pem Nicogoya dahil madali silang makapagtatago at makapagsasagawa ng mga pananambang bago mabilis na maglaho sa masukal na kapaligirang mahirap pasukin ng mga sasakyang militar. Ang pinuno ng rebeldeng grupo na si Pem Nicogoya ay hindi na bago sa mga autoridad at matagal nang binabantayan ng militar ng Indonesia. Siya ay kilala bilang isang agresibong leader na may kakayahang mag-organisa ng mabilisang mga pag-atake laban sa mga himpilan ng pamahalaan. Ang kanyang grupo ay patuloy na nagiging tinik sa panig ng militar na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas sopistikadong estratehiya sa paglaban sa insurhensiya sa rehiyon. Dahil sa takot sa posibleng muling pagsiklab ng labanan, maraming lokal na residente sa Gila District ang nagpahayag ng pangamba para sa kanilang kaligtasan. Bagaman wala pang opisyal na ulat ng malawakang paglikas na nanatiling mataas ang antas ng pangamba sa komunidad, ang presensiya ng militar ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan, ngunit ang banta ng mga ligaw na bala at biglaang engkwentro ay patuloy na nagpapabigat sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pamahalaan ng Indonesia na nakabase sa Jakarta ay paulit-ulit na nagpahayag na hindi nito papayagan ang anumang banta sa soberanya ng bansa sa Papua. Gayunpaman, ang paggamit ng puwersang militar ay patuloy na binabatikos ng ilang grupo ng karapatang pantao na nananawagan para sa mas mapayapang dialogo at pangmatagalang solusyon sa halip na patuloy na armadong komprontasyon sa mga lalawigan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang mga sundalo mula sa Yuda Sakti Task Force ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay, ngunit ang pakikipaglaban sa isang lugar na higit na kabisado ng kanilang mga kalaban ay nagpapakita ng napakalaking hamon. Ang trahedyang ito ay muling nagbubukas ng malalim na diskusyon tungkol sa pangangailangan para sa mas mahusay na kagamitan sa komunikasyon at mas mabilis na suporta mula sa himpapawid para sa mga sundalong nakatalaga sa malalayong posisyon. Ang insidenteng ito sa Mimika ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga pag-atake sa Central Papua nitong mga nakaraang buwan. Habang sinusubukan ng pamahalaan na isulong ang mga proyektong pang-infrastruktura at pag-unlad sa rehiyon, ang mga armadong separatistang grupo naman ay patuloy na sumasalungat at naninira sa mga proyektong ito sa paniniwalang hindi nakapaglilingkod ang mga ito sa kapakanan ng mga katutubong mamamayan ng Papua. Habang lumilipas ang mga oras, nananatiling alerto ang militar sa anumang posibleng ganting atake mula sa grupo ni Pem Nicogoya. Mas hinigpitan ng mga checkpoint at pinaigting ang pagpapatrolya sa mga pangunahing kalsada at daanan upang matiyak na walang supply ng armas o pagkain ang makararating sa mga nagtatagong rebelde sa kabundukan ng Gila. Layunin nitong tuluyang pahinain ang kakayahan ng grupo na magsagawa ng panibagong pag-atake. Sa pagtatapos, ang pagkamatay ng isang sundalong Indonesian ay isang matinding paalala ng mataas na halagang kaakibat ng pagpapanatili ng kapayapaan sa Central Papua. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at mga operasyong panseguridad, marami ang umaasa ng koordinasyon sa pagitan ng TNI at pulisya ay magbubunga ng pangmatagalang katatagan upang ang mga mamamayan ng Mimika Regency ay sa wakas ay makapamuhay ng walang takot at pangamba. Isang matinding babala ang ipinarating ng Rusya sa United Kingdom ngayon, kung saan sinabi nitong magbabayad ng mahal ang London matapos mabatid na ginamit ng Ukraine ang mga drone na gawa sa Britanya upang magsagawa ng malalayo ang pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Rusya. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng Moscow at ng mga bansa sa kanluran, na lalong nagpapainit sa nagpapatuloy na digmaan. Ayon sa ulat ng pahayagang Sunday Times noong nakaraang linggo, ang mga unmanned aerial vehicle o drone na ginawa ng dalawang kumpanya sa Britanya ay aktwal na ginamit ng militar ng Ukraine.
Ginamit ang mga high-tech na kagamitang ito upang bombahin at targetin ang mga pasilidad ng militar at mga industrial na pasilidad na matatagpuan sa loob ng hangganan ng Rusya na nagdulot ng malaking pinsala sa mga estratehikong lugar. Dahil dito, hindi nagpalipas ng oras ang embahada ng Rusya sa London. Noong ika-17 ng Agosto, hayagang inakusahan ng embahada ang pamahalaan ng Britanya bilang isang kasabwat at katuwang sa mga ginagawang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Rusya, sinasadya umano ng United Kingdom na piliin ang landas ng eskalasyon sa halip na tumulong sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa sigalot na ito. Sa isang opisyal at matigas na pahayag na inilabas ng panig ng Rusya, binigyang diin nito ang posibleng kahihinatnan ng patuloy na pagsuporta ng Britanya sa Kiev. Ayon sa pahayag, habang mas lumalalim ang pakikilahok ng Britanya sa hidwaan at habang mas masidhi ang pagsuporta nito sa Kiev, mas magiging mahal at mabigat ang halagang kailangan nitong bayaran sa hinaharap. Isa itong direktang banta sa seguridad ng UK. Inihayag din sa ulat ng Sunday Times na ang isa sa mga kumpanyang Briton na nag-supply ng mga drone sa Ukraine ay isang subsidiary o sangay ng higanteng kontratista sa depensa na BAE Systems. Gayunpaman, pinili ng pahayagan na wag ng pangalanan ang ikalawang kumpanya dahil sa mga sensitibong usapin sa seguridad at upang maiwasan ang posibleng paghihiganti o cyber attack mula sa mga hacker na panig sa pamahalaan ng Rusya. Nang hinga naman ng reaksyon at komento hinggil sa matatalas na pahayag ng Rusya, mabilis na sumagot ang tagapagsalita ng Ministry ng Depensa ng United Kingdom. Sinabi nitong matatag na nakatayo ang Britanya kasama ang Ukraine at nananatiling tapat sa pangako nitong magbigay ng mga kinakailangang kagamitang militar upang magamit ng Kiev sa pagtatanggol nito sa sarili laban sa pananakop. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng sigalot, ang United Kingdom ay isa sa pinakamalakas at pinakaaktibong taga-suporta ng Ukraine mula pa noong magsimula ang digmaan noong Pebrero ng taong 2022. Nangako ang London na magkakaloob ng tulong na nagkakahalaga ng 33 bilyong dolyar kung saan higit sa 21 bilyong dolyar nito ay direktang nakalaan para sa tulong militar. Sa mga nakalipas na buwan, kapansin-pansin ang pagbabago sa estratehiya ng Ukraine. Mas pinalakas at pinalawak pa nito ang mga malalayuang pag-atake na umaabot sa kaibuturan ng teritoryo ng Rusya. Ang mga pag-ataking ito ay hindi lamang nakatuon sa mga lugar na malapit sa hangganan, kundi maging sa mga pangunahing lungsod na nagpapakita ng lumalagong kakayahan ng mga drone ng Ukraine. Noong nakaraang katapusan ng linggo, yanig ang Moscow nang maglunsad ang Ukraine ng may kabuuang 600 drone na nakatutok sa kabisera ng Rusya. Noong pre-suspect, inilarawan ng mga opisyal ng Rusya ang insidenteng ito bilang pinakamalaking pag-atake ng drone na naranasan ng kanilang kabisera sa loob ng nakalipas na 2 taon na nagdulot ng malaking pangamba sa mga residente at nagpilit sa mga otoridad na maghigpit ng seguridad. Bukod sa mga pasilidad ng militar, isa sa mga naging pangunahing target ng mga pag-atake ng Ukraine mula pa noong nakaraang buwan ay ang mga bodega at infrastruktura ng Wildberries, ang pinakamalaking online retailer sa buong Rusya. Inakusahan ng Ukraine ang kumpanyang ito na nag-iimbak at nagbibigay ng mga pyesa para sa mga drone, sistema ng nabigasyon at iba pang kagamitang ginagamit ng hukbo ng Rusya. Mariin namang itinanggi ng mga opisyal ng pamahalaang Rusya at ng mga kinatawan ng Wildberries ang mga paratang na ito ng Ukraine. Binatikos nila ang Kiev sa umano'y walang pakundangang pag-atake sa mga sibilyan at mga estrukturang pampubliko na walang kinalaman sa digmaan. Ayon sa kanila, ang mga aksyong ito ng Ukraine ay paglabag sa mga batas ng digmaan at naglalayong maghasik lamang ng takot sa mga mamamayan. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa militar, bagaman may ilang taktikal na tagumpay ang Ukraine sa pamamagitan ng mga drone na ito, hindi pa rin ito nakakamit ang pinakamahalagang layunin. Ang layuning pilitin ng Moscow na tapusin ang digmaan at mapilitang makipagnegosasyon ay tila malayo pa sa katotohanan dahil lalo lamang naging agresibo ang tugon ng Rusya sa bawat pag-atake ng Ukraine. Bilang ganti, mas pinatindi pa ng Rusya ang mga pag-atake nito gamit ang mga missile at sarili nitong mga drone. Ang mga pag-ataking ito ay nakatutok sa mga pasilidad ng depensa ng Ukraine na gumagawa at bumubuo ng mga drone na ginagamit sa digmaan. Layo ng Moscow na tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Ukraine na makagawa ng mga makabagong armas na maaaring gamitin laban sa teritoryo ng Rusya. Hindi lamang sa kalupaan at himpapawid umatake ang Rusya.
Target din ng militar nito ang mga cargo ship o barkong pangkargamento sa Black Sea na pinaghihinalaang nagdadala ng mga armas, bala at iba pang supply ng militar mula sa mga kaalyadong bansa patungo sa Ukraine. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng Rusya upang harangan ang anumang tulong na dumarating sa Ukraine sa pamamagitan ng dagat. Kasabay nito, naging target din ng malalakas na pambobomba ng Rusya ang mga infrastruktura ng daungan sa mga lalawigan ng Odessa at Mykolaiv. Ang mga daungang ito ay napakahalaga para sa ekonomiya ng Ukraine dahil ang mga ito ang pangunahing daanan ng mga kalakal nito. Ang pagkasira ng mga pasilidad na ito ay nagdulot ng malaking aberya sa operasyon ng transportasyon at nagpahinto sa maraming transaksyong pangnegosyo. Inilarawan ng media sa Ukraine ang mga nagaganap na pag-atake bilang isang ganap na pagharang sa kanilang mga daungan. Ayon sa kanila, ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding epekto sa kakayahan ng bansa na mag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Ito na raw ang itinuturing na pinakamalubhang suliraning pang-ekonomiya na kinakaharap ng Kiev mula nang magsimula ang malawakang digmaan sa bansa. Ang lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Rusya at United Kingdom ay nagpapakita ng mas malalim na krisis sa diplomasya. Habang patuloy na nagpapadala ng mga sopistikadong armas sa mga bansa sa Europa, lalo naman nagiging matindi ang mga babala ng Moscow. Ang takot ng marami ay baka humantong ito sa isang direktang labanan sa pagitan ng Rusya at ng mga bansa sa North Atlantic Treaty Organization o NATO sa hinaharap. Sa pananaw ng mga analista sa Pilipinas at sa buong Asya, ang hidwaang ito ay may malaking epekto sa pandaigdigang seguridad. Ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga drone na gawa sa Britanya ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi na lamang isang lokal na labanan, kundi isa ring proxy war kung saan ang mga malalaking kapangyarihan sa mundo ay nagpapakitang gila sa kanilang mga makabagong teknolohiyang pangmilitar. Dahil sa mga kaganapang ito, patuloy na binabantayan ng komunidad ng mga bansa ang magiging susunod na hakbang ng United Kingdom. Bagaman matatag ang pahayag nito ng suporta, ang banta ng Rusya na magbabayad ng mahal ang Britanya ay hindi maaaring balewalain. Maaari itong magbunga ng mas mahihigpit na patakaran sa ekonomiya, mga cyber attack o iba pang anyo ng pagganti na maaaring makaapekto sa buong rehiyon ng Europa. Sa pagtatapos, nananatiling walang katiyakan kung kailan matatapos ang digmaang ito na patuloy na kumikitil ng buhay at sumisira ng mga ari-arian. Mula rito sa ating studio, patuloy naming babantayan ang mga pinakahuling kaganapan sa labanang ito at ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong mundo.